Ang nakabibinging katahimikan sa malawak na mansyon ni Don Rodrigo Velasquez ang unang bumalot sa lahat. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang bigat ng isang nawawalang kaluluwa, ang kanyang mahal na asawa, si Elena. 2 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat sulok ng marangyang tahanan ay tila sumisigaw pa rin ng kanyang pangalan. Bawat alaala ay isang tusok sa puso ni Rodrigo. Nakatitig siya sa frame picture ni Elena sa kanyang opisina. Ang ngiti nito ay kasing ganda pa rin ng dati, kasing init pa rin ng araw. Elena, paano ko na itutuloy ito? Bulong niya. Ang boses ay puno ng pighati. Hindi lamang ang kanyang puso ang nangungulila. Ang kanyang 2 kambal na anak, sina Ella at Ethan, na ngayon ay 4 na taong gulang, ay patuloy na naghahanap ng pagmamahal na tanging isang ina lang ang makapagbibigay. Kahit na may yaya sila at isang batalyon ng kasambahay, ramdam pa rin niya ang butas sa kanilang pamilya. Kaya naman, nang dumating si Isabela, ang sikat na modela na kanyang kasintahan, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. "Good morning, mahal ko," malambing na bati ni Isabela, nakakapasok lang sa pinto ng opisina. Ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Ang bawat galaw ay may alindog. Nakasuot siya ng isang eleganteng designer dress na tila galing sa magazine. Hinalikan niya si Rodrigo sa pisngi. Pagkatapos ay agad na lumapit sa malaking mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento ng kumpanya. "Still busy? Hindi ka ba napapagod? Dapat nagre-relax ka na lang. Ako na ang bahala sa'yo," sabi niya, habang inaayos ang kurbata ni Rodrigo. Napangiti si Rodrigo, isang pilit na ngiti. Mahalaga sa kanya ang image ni Isabela, isang babaeng sophisticated, edukada, at magandang tingnan sa mata ng lipunan. Ang perpektong stepmom para sa kanyang mga anak. O iyon ang akala niya. Nang gabing iyon, matapos ang isang masarap na hapunan, inutusan ni Rodrigo si Isabela na samahan ang mga bata sa pagtulog. "Babasahan mo sila ng kwento, ha?" Pakiusap niya. "Of course, mahal ko. Anything for my future babies," tugon ni Isabela. Sabay kindat. Habang naglilinis ng kusina si Adriana, ang bagong kasambahay na kakapasok lang, naririnig niya ang boses ni Isabela mula sa kwarto ng mga bata. "Anak ng... Ang ingay-ingay niyo! Hindi ba kayo marunong tumahimik? Sumakit ang ulo ko sa inyo," bulong ni Isabela. Hindi niya alam na bukas ng bahagya ang pinto. Napatigil si Adriana sa pagpupunas ng mesa, namutla. Ang mga bata, inaway ni Ma'am Isabela, narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Ella. Agad na lumapit si Adriana, dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Isabela na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone, at nagbabrowse sa social media, habang ang 2 bata ay nakahiga sa kama, magkayakap at mahinang umiiyak. "Manahimik nga kayo. Gusto ko lang mag-scroll," singal ni Isabela, hindi man lang tinitingnan ng mga bata. Nang makitang tulog na ang 2, agad na tumayo si Isabela. Inayos ang kanyang damit at lumabas ng kwarto na parang walang nangyari. Nakasalubong niya si Adriana. "Oh, Adriana, tapos ka na ba maglinis? Nako, ang hirap palang magpatulog ng mga bata. Ang bibibo," sabi ni Isabela. Sabay irap. "Kailangan ko na mag-beauty rest." Ngumiti lang si Adriana, hindi nagsalita. Ngunit sa loob niya, kumulo ang dugo. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Rodrigo, dumating si Isabela para bisitahin ang mga bata. Nagdala siya ng mamahaling laruan. "Wow! Bago!" sigaw ni Ethan habang kinuha ang robot. "Maganda yan, Ethan. Sana alagaan mo," sabi ni Isabela. Ilang sandali lang, habang si Isabela ay abala sa pakikipag-usap sa telepono, aksidenteng nabunggo ni Ella ang mesa at natapon ng juice sa damit ni Isabela. "Ay, naku naman, Ella!" sigaw ni Isabela, halata ang inis sa boses.
Agad na lumapit si Adriana. Hawak ang basahan. Ay, Ma'am Isabela, pasensya na po. Ako na po ang maglilinis. Ngunit bago pa makakilos si Adriana, hinawakan ni Isabela ang braso ni Ella ng mahigpit. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ang mahal ng damit ko. Nanginginig si Ella, naluluha. Sorry po. Huwag kang mag-sorry, matuto kang mag-ingat. Singal ni Isabela at bahagyang binitiwan ang braso ng bata, tila sinasaktan ito. Hindi niya namalayan na si Rodrigo ay nakatingin mula sa itaas, sa hagdan. Nakita niya ang lahat. Napansin ni Rodrigo ang biglang pagbabago ng aura ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang kanyang boses ay naging matalim. Nagulat siya. Maya-maya, umalis si Isabela. Nagdahilan na may importante siyang lakad. Si Rodrigo naman ay bumaba. Pinuntahan ang mga anak. Okay lang kayo mga anak? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok ni Ella. Ngumiti lang ang mga bata. Ngunit ang tingin niya ay napunta kay Adriana na abala sa pagpupunas ng mantsa. Sa bawat pagpunas nito, ramdam ni Rodrigo ang pagmamahal at pag-aalaga. Kinagabihan, habang nasa kanyang opisina, nagkunwari si Rodrigo na abala sa kanyang laptop. Ngunit ang totoo, nakikinig siya sa usapan ni Isabela sa telepono na nagmumula sa kabilang kwarto. Nakalimutan ni Isabela na bukas ang pinto. Hello, honey? Oo, kakauwi ko lang. Nakakapagod talaga sa mansyon na. Yun. Ang ingay ng mga bata, nakakainis. At si Rodrigo? Naku, ang boring na niya. Hindi ko na alam kung paano ko siya matitiis. Pero malaki ang pera niya, kaya tiis-tiis lang. Kailangan ko yan para sa plano natin. Napatigil si Rodrigo, nanlalamig ang buong katawan. Isabela, siya ba ang kausap mo? Bulong niya sa sarili, habang nanlalaki ang mga mata. Ang pagkabigla ay humalo sa nag-aalam na galit. Ang mga salita ni Isabela ay nagpatulo ng malamig na pawis kay Rodrigo. Ang boring na niya. Malaki ang pera niya. Kailangan ko yan para sa plano natin. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang bawat kataga. Parang sirang plaka. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng akala niya'y nagmamahal sa kanya, ang babaeng ipinagmamalaki niya sa lahat, ay may ganitong mukha. Hindi na siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Kinabukasan, mas matalim ang kanyang obserbasyon. Pinanood niya ang bawat galaw ni Isabela, bawat ngiti, bawat halik. Sa mata niya ngayon, lahat ay peke. Habang nag-aalmusal, sinubukan ni Isabela na makipaglaro sa mga bata, ngunit halata ang pilit. Inabot niya ang isang teddy bear kay Ella, ngunit nang aksidenteng mahulog ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ay Ella naman, ang kalat mo talaga, sabi niya, habang itinataas ang teddy bear na tila diring-diri. Nag-umpisa nang umiyak si Ella. Agad na lumapit si Adriana na naghahanda ng gatas sa kusina. Okay lang, Ella. Ako na lang ang magpupulot, malumanay na sabi ni Adriana. Habang dahan-dahang kinukuha ang teddy bear mula sa kamay ni Isabela, inilagay niya ang teddy bear sa kandungan ni Ella at hinaplos ang buhok ng bata. Huwag ka nang umiyak, hindi ka magulo. Nakita ni Rodrigo ang buong pangyayari. Ang kaibahan ng pagtrato ni Isabela at Adriana sa kanyang mga anak ay napakalinaw. Si Isabela, ang kanyang kasintahan, ay tila isang estranghero sa kanyang sariling tahanan. Samantalang si Adriana, ang kanyang kasambahay, ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para sa kanyang mga anak. Hapon noon, abala si Rodrigo sa kanyang pagtatrabaho sa opisina. Ngunit ang isip niya ay nasa kanyang mga anak. Kinuha niya ang cellphone at sinubukang hanapin ang social media account ni Isabela. Hindi niya pa ito kailanman ginawa. Masyado siyang nagtitiwala. Nang makita niya ang mga larawan ni Isabela, iba-iba ang kanyang nararamdaman. May mga larawan si Isabela na nasa party, nakasuot ng napakapangahas na damit, umiinom ng alak. May mga larawan din siya kasama ang iba't ibang lalaki.
At sa isang larawan, may nakita si Rodrigo na isang lalaking nakahawak sa biwang ni Isabela nang napakalapit. Nag-init ang kanyang ulo. Sino to? Bulong niya. Ang mga larawang ito ay malayo sa imahe na ipinapakita ni Isabela sa kanya. Isang babaeng mahinhin at mapagmahal sa pamilya. Gabi na. Hindi pa umuuwi si Isabela. Dahil sa pagkabahala, sinilip ni Rodrigo ang kwarto ng mga bata. Nakita niya si Adriana na nakaupo sa sahig, abala sa paggawa ng paper cutouts ng mga bulaklak kasama si Ella at Ethan. Ate Adriana, ang galing mo po, sigaw ni Ethan habang nakangiti. Salamat Ethan, basta para sa inyo, tugon ni Adriana habang niningong ngiting-ngiti. Ang kwarto ay puno ng tawanan at kagalakan. Wala si Isabela, ngunit ang bahay ay buhay na buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rodrigo ang isang init na matagal nang nawala sa kanyang puso. Ang init na tanging pagmamahal lamang ang makapagbibigay. Habang naghahanda si Adriana ng hapunan para sa mga bata, narinig niya ang tawag ni Rodrigo. Adriana, pwede ka bang makausap sandali? Opo, si Rodrigo. Sagot niya habang kinakabahan. Lumabas sila sa terrace. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay mainit. Adriana, may napansin ka bang kakaiba kay Isabela? Tanong ni Rodrigo, diretso sa mata ni Adriana. Nagulat si Adriana. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Sir Rodrigo, hindi ko po masabi. Sagot niya habang yumuko. Ayaw niyang magsalita ng masama tungkol sa kanyang amo. Tumingin ka sa akin, Adriana. Pakiusap ni Rodrigo. Sa tingin mo ba, minamahal niya ang mga anak ko? Sa tanong na yon, hindi na nakatiis si Adriana. Napatingin siya kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sir Rodrigo, mahirap po para sa akin na sabihin, pero ang nakikita ko po ay iba. Malungkot na sabi ni Adriana. Ang mga bata, nararamdaman nila kung sino ang totoo sa kanila. Tumango si Rodrigo. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Adriana. Napagmasdan na rin niya. Ang kanyang duda ay unti-unting nagiging katotohanan. Ngunit mas masakit ang katotohanan ito kaysa sa inaakala niya. Salamat Adriana, sabi ni Rodrigo. Isang tipid na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Salamat sa pagiging tapat. Kinabukasan, isang importanteng meeting sa kumpanya ang kailangan niyang puntahan. Bago siya umalis, siniguro niya na maayos ang lahat. Isabela, bantayan mo ang mga bata ha? Bilin niya. Oo naman, mahal ko, huwag kang mag-alala. Sagot ni Isabela habang nag-e-emote. Ngunit paglabas ni Rodrigo, may tinawagan siya. Kumusta na ang kinukuhanan natin? Kailangan ko na makita ang lahat ng ebidensya. Ayokong magkamali ulit. Sir, okay na po. Naka-install na lahat ng cameras at audio recorders. Malalaman niyo na po ang lahat. Sagot ng kausap niya sa kabilang linya. Nakahinga ng malalim si Rodrigo. Ang kanyang desisyon ay isang pagsubok sa katotohanan. Gusto kong malaman ang buong katotohanan kung sino talaga si Isabela at sino ang nagmamahal sa mga anak ko. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang mansyon sa likod ng kanyang sasakyan. Ang pag-alis ni Rodrigo ay nagsimula sa isang maingat na pagmamanman. Sa kanyang opisina sa kumpanya, nakaharap siya sa computer screen, hindi ang mga graph at report, kundi ang live feed mula sa mga itim na mata ng CCTV na nakakalat sa kanyang mansyon. Ang bawat kamera ay isang saksi, bawat pixel ay isang patunay. Sa una, nanginginig ang kanyang kamay habang nagbabrowse sa mga kuha. Ayaw niyang kumpirmahin ang pinakamalaking takot niya. Ngunit kailangan niya ang katotohanan para sa kanyang mga anak. Nagsimula ang panunood niya sa oras na umalis siya. Nakita niya si Isabela na agad na nagbago ang postura pagkasara ng pinto. Ang matamis na ngiti ay naging matigas na ngiwi. Sa wakas, sarili ko na lang ang kasama ko.
Bulong ni Isabela sa sarili habang umupo sa sofa at kinuha ang kanyang cellphone. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Ethan mula sa sala. "Tita Isabela, laro po tayo?" Tiningnan ni Isabela ang bata. Umirap. "Hindi! Ang ingay-ingay nyo. Manahimik kayo. Nagpapahinga ako." Napansin ni Rodrigo ang pagkurap ng mga mata ni Ethan na tila nasasaktan. Huminto ito sa paglalaro at lumayo. Napakuyom ang kamao ni Rodrigo. Pagkatapos, lumipat siya sa kuha mula sa kwarto ng mga bata. Nakita niya si Ella na nagdodrawing sa kanyang coloring book. Lumapit si Isabela. Tiningnan ang drawing. "Ano ba yan? Ang pangit naman ng drawing mo. Hindi ka ba marunong magkulay? Tingnan mo to," sabi ni Isabela, sabay haplit ng crayon mula sa kamay ni Ella at kinulayan ang drawing sa paraang hindi gusto ng bata. "Ayoko po yan, Tita Isabela." Umiiyak na, sabi ni Ella. "Basta, kung ayaw mo, di huwag. Ang arte mo." Singhal ni Isabela at itinapon ang coloring book sa kama. Gusto nang murahin ni Rodrigo si Isabela. Ang kanyang mga anak, na kanyang yaman at buhay, ay tinatrato na parang basahan. Nagngingit-ngit siya sa galit. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Nang gabi na, habang si Adriana ay abala sa paghahanda ng pagkain sa kusina, lumabas si Isabela para magtelebabad. Hindi niya alam na may nakakabit na maliit na recorder sa halaman sa tabi ng terrace. "Hello, honey." "Oo. Nako, ang hirap talaga dito sa mansyon. Alam mo naman, kasama ko yung 2 paslit. Ang ingay. Tapos si Rodrigo, ang laging nakatingin. Kailan ba tayo makakapag-solo? Sana matapos na ang lahat ng to. Ang tagal ng plano natin." Nagtago si Rodrigo sa ilalim ng mesa. Nanginginig. "Plano? May plano si Isabela?" "Oo, honey. Kailangan ko lang makuha ang lahat ng mana ni Rodrigo. Kapag napakasal kami, madali na ang lahat. Tapos, pwede na natin silang iwanan. Hindi ko naman talaga gusto ang mga batang yan eh. Pabigat lang. Ikaw lang ang mahal ko." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rodrigo. Hindi lamang pagpapanggap. Ito ay isang detalyadong panlilinlang. Hindi lang siya niloloko ni Isabela, kundi may kasama pa. Nagtuloy pa ang usapan ni Isabela. "Sige na, honey. Hintayin mo ako. Bukas, magkikita tayo. Sa usual place natin. Miss na kita. Ang boring ni Rodrigo eh. Gusto ko na ng excitement." Ang huling salita ni Isabela ay parang martilyo na tumama sa ulo ni Rodrigo. Ang excitement na sinasabi niya ay ang pakikipagtagpo sa ibang lalaki. Ang kanyang hinala ay kumpirmado. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at pagkaloko. 1,000,000 tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Paano siya naging ganito kamanhid? Paano niya hindi nakita ang tunay na kulay ni Isabela? Ang kanyang asawang si Elena, ang sumpaan nila, ang kanyang mga anak, lahat ay nasira dahil sa kanyang kapabayaan. Sa kanyang monitor, lumipat si Rodrigo sa kuha sa kusina. Nakita niya si Adriana na abala sa paghuhugas ng pinggan. Sa bawat galaw nito, may kasamang pag-aalaga. Nang matapos si Adriana sa paghuhugas, sinilip niya ang kwarto ng mga bata. Nakita niya ang mga bata na natutulog na, ngunit sa mukha ni Ella ay bakas pa rin ang lungkot. Dahan-dahang lumapit si Adriana, hinaplos ang buhok ni Ella at kinumutan siya. Pagkatapos, hinalikan niya ang noo ng dalawa at bumulong. "Huwag kayong mag-alala, mga mahal ko. Nandito lang si Ate Adriana. Hindi ko kayo iiwan." Sa mga oras na yon, isang malaking emosyon ang bumalot kay Rodrigo. Galit sa sarili, galit kay Isabela, at isang lumalagong paghanga kay Adriana. Ang 2 taong nakatira sa kanyang bahay ay magkaibang-magkaiba. Ang isa ay isang demonyo na nagtatago sa likod ng magandang mukha. Ang isa naman ay isang anghel na nagtatago sa likod ng simpleng uniforme. Napatayo si Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
Napagmasdan niya muli ang kuha, kung saan hinahaplos ni Isabela ang kamay ng isang lalaki sa larawan ng kanyang social media. Ang parehong kamay na ngayon ay nakahawak sa kanyang puso. Sinasaksak ito ng sakit. Hindi! Hindi ito totoo. Gumaod siya, sinuntok ang mesa. Ang kanyang mundo ay gumuho, ngunit kasama ng pagguho ay ang isang malinaw na desisyon. Kailangan kong tapusin ito. Ngayon na. Tahimik ang mansyon kinabukasan, ngunit para kay Adriana, ang katahimikan ay may dalang kakaibang bigat. Parang may pumutok na bomba sa loob ng bahay at ang hangin ay puno ng alikabok ng pagdududa. Alam niya na may kakaiba. Hindi niya sigurado kung ano, pero ramdam niya ang lamig na bumabalot kay Sir Rodrigo tuwing nakikita niya si Ma'am Isabela. At ang bawat pagtingin ni Ma'am Isabela sa kanya ay puno ng pagkairita. "Ella, Ethan, kain na tayo." Malumanay na tawag ni Adriana habang inihahanda ang kanilang almusal. Ang mga bata ay mas tahimik kaysa dati. Ramdam din siguro nila ang tensyon. Nagulat si Adriana nang makita si Ma'am Isabela na bumaba ng hagdan na tila nagmamadali. Ang gulo ng kanyang buhok at ang kanyang damit ay hindi na kasing ayos ng dati. "Ma'am Isabela, hindi po kayo mag-aalmusal?" Tanong ni Adriana nang magalang. "Wala kang pakialam. Huwag kang makialam sa buhay ko, Adriana." Singal ni Isabela na tila galing sa isang bangungot. Nagmadali siyang lumabas ng bahay. Hindi man lang tiningnan ng mga bata. Napatingin si Adriana sa mga bata na ngayon nakatingin din sa kanya. Nalilito. "Okay lang, mga anak. Kainin niyo na lang to. Masarap to." Sinubukan niyang ngumiti kahit na nanginginig ang kanyang puso. Hindi maintindihan ni Adriana kung ano ang nangyayari, ngunit alam niya na hindi ito maganda. Mas naging masama ang pagtrato ni Isabela sa mga bata. Kahapon, nakita niya si Isabela na sinasabihan ang mga bata na pabigat at ingay. Gusto niyang magsalita, ngunit natatakot siya. Natatakot siyang mawalan ng trabaho, natatakot siyang mawalan ng pagkakataong maalagaan ang mga batang ito na itinuring na niyang parang sariling kapatid. Hapon noon, abala si Adriana sa paglilinis ng sala. Narinig niya ang boses ni Sir Rodrigo na nagtatago sa kanyang opisina. May kausap siya sa telepono at ang boses nito ay galit. "Kailangan ko ng patunay. Lahat ng ebidensya. Ayoko nang magkamali pa." Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit sapat na iyon para malaman niya na mayroong malalim na problema. Napansin niya rin na mula noong nakaraang araw, madalas si Sir Rodrigo na sumisilip sa kanya, lalo na kapag kasama niya ang mga bata. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya at mabilis itong iiwas ng tingin. Isang araw, habang tinutulungan niya si Ella na mag-ayos ng kanyang mga laruan, lumapit si Sir Rodrigo at naupo sa tabi nila. "Kumusta ang araw niyo?" tanong ni Sir Rodrigo habang nangumiti kay Ella. "Masaya po, Sir Rodrigo. Tinulungan po ako ni Ate Adriana mag-ayos ng mga laruan," sagot ni Ella habang nakayakap kay Adriana. Ngumiti si Sir Rodrigo kay Adriana. Ang ngiti niya ay mainit, nakakapanatag. Ngunit para kay Adriana, ang ngiti na yon ay may dalang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Pinilit niyang huwag mag-isip ng iba. Siya ay isang kasambahay. Si Sir Rodrigo ay ang kanyang amo, isang mayaman at sikat na tao. Hindi sila magkapantay. Alam niya na ang mga tulad niya ay hindi para sa mga tulad niya. Ang kanyang nakaraan, ang kahirapan na kanyang pinagdaanan, ang pagtatapon ng kanyang dating kasintahan dahil sa wala siyang pera. Lahat ng ito ay bumalik sa kanyang alaala. Ayaw niyang masaktan muli. Kinagabihan, ginabi si Ma'am Isabela sa pag-uwi. Umiyak si Ethan dahil hinahanap ang kanyang tita. "Bakit po wala pa si Tita Isabela?" tanong ni Ethan habang yakap-yakap si Adriana. "Busy lang siguro si Tita Isabela, Ethan.
Pero nandito naman si Ate Adriana. Tayo na lang ang magbabasa ng kwento. Sagot ni Adriana habang hinahaplos ang likod ng bata. Inihatid niya ang mga bata sa kanilang kwarto. Binasa niya ang kanilang paboritong kwento, ang The Little Prince. Sa bawat salita, ramdam niya ang pagmamahal na kanyang ibinibigay sa mga bata. Sila ang kanyang naging pamilya sa mansyong ito. Nang makatulog ang mga bata, umupo si Adriana sa kama. Pinagmamasdan ng tahimik na paghinga ng dalawang anghel. Kung mayroon man siyang hihilingin, ito ay ang patuloy na maalagaan at maprotektahan ang mga batang ito. Nagulat siya nang makita si Sir Rodrigo na nakatayo sa may pintuan. Hindi niya namalayan ang presensya nito. "Salamat, Adriana," mahinang sabi ni Sir Rodrigo. Ang boses nito ay puno ng pagpapahalaga. "Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa mga anak ko." Tumayo si Adriana, nahihiya. "Tungkulin ko po, Sir Rodrigo." "Hindi lang tungkulin, Adriana. Nakikita ko ang pagmamahal. Totoo kang nagmamahal," sabi ni Sir Rodrigo habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Adriana at sa mga mata nito ay nakita ni Adriana ang isang bagay na nagpakaba sa kanya: paghanga. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Adriana ang isang porselana na vase. Pamana pa raw ng alaman ni Sir Rodrigo. Biglang naramdaman niya na tila nawawalan siya ng balanse. "Nako!" bulong niya nang maramdaman niyang nadulas ang vase sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay lumundag sa takot. Ito ay mahalagang bagay. Siguradong magagalit si Sir Rodrigo. Ngunit bago pa bumagsak ang vase, mabilis na kinilos ni Sir Rodrigo. Agad niyang nahablot ang vase. Nagulat si Adriana. Ang kanyang kamay ay napahawak sa braso ni Sir Rodrigo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. "Okay ka lang ba?" tanong ni Sir Rodrigo. Ang boses nito ay malapit sa kanya. Ang init ng kanyang balat ay naramdaman ni Adriana. Mabilis na bumitaw si Adriana. "Opo, Sir Rodrigo. Pasensya na po. Ako po ang may kasalanan." "Wala yun, Adriana," sabi ni Sir Rodrigo habang tinitingnan ng vase. "Buti na lang, hindi nabasag." Sa labas ng kwarto, sa likod ng kurtina, nakatayo si Isabela. Nakarating na pala siya. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung akala ninyo matatapos lang dito ang lahat, nagkakamali kayo. Malalaman ninyo kung sino ang totoong boss sa mansyon na ito. Bulong niya habang nakangisi ng nakakatakot. Ang pagtatagpo ng mga mata ni Rodrigo at Adriana ay tila isang kislap na biglang namatay nang makarinig sila ng isang tunog mula sa likod ng kurtina. Mabilis na napahiwalay si Adriana, ngunit huli na. Lumabas si Isabela mula sa pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ano yan, Rodrigo? Naglalandian na kayo sa harapan ng mga bata." Sigaw ni Isabela. Ang boses ay puno ng puot. Nagulat si Rodrigo, ngunit hindi niya ipinakita. Alam niya na darating ang sandaling ito. "Isabela, anong pinagsasasabi mo?" Kalmadong tanong niya, kahit na kumukulo ang kanyang dugo. "Huwag ka nang magkaila. Nakita ko kayo. Ang kasambahay mo na yan. Tinutukso ka. Ang kapal ng mukha." Bulyaw ni Isabela habang itinuturo si Adriana. Napaatras si Adriana, namumutla sa takot. "Tama na, Isabela." Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay nagbabanta. "Hindi ka na nakakatawa. Gusto mo ba talagang magsalita ng katotohanan?" Natawa si Isabela, isang mapait na tawa. "Anong katotohanan na nilalandi ka ng kasambahay mo?" "Hindi, Isabela," sabi ni Rodrigo habang inilalabas ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play button. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang boses ni Isabela. "Hello, honey?" "Oo, naku, ang hirap talaga dito sa mansyon. Ang ingay ng mga bata. Nakakainis. Tapos si Rodrigo,
Naku, ang boring na niya. Hindi ko na alam kung paano ko siya matitiis. Pero malaki ang pera niya. Kaya tiis-tiis lang. Kailangan ko yan para sa plano natin. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Namutla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Rodrigo. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, Isabela, sabi ni Rodrigo habang nilabas ang kanyang tablet at ipinakita ang video feed mula sa CCTV. Ibig sabihin niyan, nakita ko ang lahat. Nagsimula si Rodrigo na mag-play ng serye ng video clips. Unang clip, si Isabela na sinisinghalan si Ella dahil sa natapong juice. Ikalawang clip, si Isabela na tinatapon ang coloring book ni Ella at sinasaktan ang braso ng bata. Ikatlong clip, si Isabela na nag-iiwan ng mga bata sa sala habang abala sa pakikipag-usap sa telepono. At ang panghuling clip ang pinakamasakit sa lahat, si Isabela na nakikipaghalikan sa isang lalaki sa isang mamahaling restaurant at sinasabing, boring? Si Rodrigo. Nalaglag ang panga ni Isabela. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Isabela, sinubukan kong magtiwala sa'yo. Sinubukan kong bigyan ka ng pagkakataon na maging bahagi ng pamilya ko. Sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at galit. Pero niloko mo ako. Minanipula mo ako. Higit sa lahat, sinaktan mo ang mga anak ko. Lumuhod si Isabela. Rodrigo, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Kasi, pinilit lang ako ng kaibigan ko. Hindi ko naman talaga gustong saktan ng mga bata. Mahal kita, Rodrigo. Mahal na mahal. Huwag mo akong lokohin, Isabela. Malamig na sabi ni Rodrigo. Narinig ko ang lahat. Ang plano mo. Ang ibang lalaki mo. Sa tingin mo ba, bulag ako? Minamaliit mo ako. Umiling si Isabela, umiiyak. Hindi totoo yan. Nagkamali ka lang ng dinig. Si Adriana, siya ang may kasalanan. Siguro siya ang nag-edit ng mga video na, yan para siraan ako. Napakuyom ang kamao ni Rodrigo. Huwag na huwag mong idadamay si Adriana. Siya ang nag-iisang tao dito sa bahay na nagmamahal sa mga anak ko ng totoo. Siya ang nag-aalaga sa kanila, hindi ikaw. Biglang tumayo si Rodrigo. Lumapit siya sa telepono at tinawagan ng security. Palabasin niyo si Isabela. Ayoko na siyang makita dito sa bahay ko. Ngayon na. Utos niya. Ang boses ay matigas at walang pag-aalinlangan. Namilog ang mga mata ni Isabela. Rodrigo, hindi, huwag. Saan ako pupunta? Mawawalan ako ng tirahan. Please, Rodrigo. Ngunit huli na. Dumating ang dalawang security guard. Dahan-dahan nilang hinawakan si Isabela. Rodrigo, huwag mong gawin to sa akin. Babalik ako. Pagsisisihan mo to. Sigaw ni Isabela habang kinakaladkad palabas ng mansyon. Nang mawala si Isabela sa paningin, bumalik ang katahimikan sa bahay. Lumapit si Rodrigo sa mga bata na nakatago sa likod ni Adriana. Takot na takot. Yumuko siya. Niyakap sila ng mahigpit. Okay na mga anak. Wala na si Tita Isabela. Hindi na niya kayo sasaktan. Sabi ni Rodrigo habang hinahaplos ang kanilang mga ulo. Tumingin si Rodrigo kay Adriana na nakatayo sa isang sulok, tahimik at namumutla. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang takot, ngunit nakita rin niya ang kaluwagan. Salamat, Adriana, mahinang sabi ni Rodrigo. Ngumiti lang si Adriana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Ngunit sa labas ng gate ng mansyon si Isabela, na ang muka ay puno ng hantong puot, ay huminto. Inilabas niya ang kanyang cellphone, tinawagan ng isang numero, at sa kanyang boses ay walang anumang bakas ng luha o takot, tanging galit at paghihiganti. Hindi pa tapos ito, Rodrigo. Magbabayad ka, at lalong-lalo na yung katulong mong impakta. Matapos ang sigawan at kaguluhan, isang nakakapanibagong katahimikan ang bumalot sa mansyon.
Tila humupa ang isang malakas na bagyo at ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng makapal na ulap. Si Ma'am Isabela ay wala na, ngunit ang epekto ng kanyang pag-alis ay nanatili, isang halo ng takot at kaluwagan. Para kay Adriana, ang kanyang trabaho ay nagpatuloy, ngunit may kasamang kakaibang gaan sa dibdib. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala na may sasaktan sa mga bata. Hindi na niya kailangang magtago o magkunwari. Mas malaya na siya ngayong maalagaan at mahalin ang mga anghel na iyon. Isang hapon, nakita ni Adriana ang mga bata na masiglang naglalaro sa hardin. "Ate Adriana, tingnan mo ang ginawa kong bulaklak," sigaw ni Ella habang ipinapakita ang isang dilaw na bulaklak na kanyang pinulot. "Ang ganda naman, Ella. Ang galing-galing mo," tugon ni Adriana habang nangiting-ngiti. Narinig niya ang tawa ni Ethan na ngayon ay mas malakas at mas malaya na. Sa wakas, bumalik na ang nangiti sa mga labi ng mga bata at ito ang pinakamagandang tanawin para kay Adriana. Habang naglalaro sila, lumapit si Sir Rodrigo at naupo sa isang bangko sa hardin. Pinagmamasdan sila. May hawak siyang tasa ng kape. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Mukhang masaya ang mga bata ngayon, Adriana," mahinang sabi ni Sir Rodrigo, ngunit sa kanyang boses ay may bahid pa rin ng lungkot. "Opo, Sir Rodrigo, mas masaya na po sila," sagot ni Adriana. "Salamat sa iyo, Adriana," sabi ni Sir Rodrigo, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso kay Adriana. "Salamat sa pagiging totoo, sa pagmamahal mo sa kanila." Nahihiya si Adriana. "Tungkulin ko po ang alagaan sila, Sir Rodrigo." "Hindi lang tungkulin yan," sagot ni Sir Rodrigo, sabay inom ng kape. "Nakikita ko kung paano mo sila inaalagaan. Parang sarili mong mga anak." Naramdaman ni Adriana ang init na umakyat sa kanyang pisngi. Ang mga salita ni Sir Rodrigo ay tumagos sa kanyang puso. "Adriana, pwede ba tayong mag-usap sandali?" Tanong ni Sir Rodrigo. Ang kanyang boses ay mas seryoso. Naupo si Adriana sa bangko, ngunit may distansya sa pagitan nila. "Alam mo, Adriana, ang pagkawala ni Elena, ang asawa ko, ang hirap. Pakiramdam ko, nag-iisa ako at desperado akong makahanap ng kapalit para sa mga anak ko," sabi ni Sir Rodrigo habang nakatingin sa malayo. "Kaya ako naging bulag. Naniwala ako sa ganda, sa pangalan. Akala ko, yun ang kailangan ko." Nakikinig lang si Adriana. Ramdam niya ang sakit sa boses ni Sir Rodrigo. "Pero ikaw ang nagbukas ng mga mata ko. Nakita ko ang totoo. Ang pagmamahal, ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa pera o sa ganda. Nasa puso." Dagdag pa niya. At sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Adriana. Naramdaman ni Adriana ang panginginig sa kanyang dibdib. Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Ang init ng tingin ni Sir Rodrigo ay nakakapanindig balahibo. "Dahil sa'yo, Adriana, mas naiintindihan ko ngayon kung ano ang tunay na halaga isang tao," sabi ni Sir Rodrigo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ni Sir Rodrigo ay nagpatunay sa kanyang puso na hindi lang siya isang kasambahay. Siya ay may halaga. Kinagabihan, nagkaroon ng biglaang lagnat si Ethan. Nag-alala si Adriana. Agad niyang kinuha ang thermometer. Mataas ang lagnat ng bata. "Sir Rodrigo! Sir Rodrigo!" Gulat na tawag ni Adriana habang tinatakpan ng kumot si Ethan. Agad na dumating si Sir Rodrigo. "Ano nga nangyari?" "Lagnat po si Ethan, Sir Rodrigo. Mataas po," sabi ni Adriana habang hawak ang kamay ng bata. Agad na inutusan ni Sir Rodrigo ang driver na ihanda ang sasakyan. "Dadalhin natin siya sa ospital." Ngunit habang nagmamadali sila, nagsuka si Ethan. "Nako!" bulong ni Adriana. Agad niyang inasikaso ang bata. Pinunasan ang suka. "Adriana, ako na lang," sabi ni Sir Rodrigo
habang kinukuha ang basahan. Hindi po si Rodrigo, ako na po. Sagot ni Adriana at patuloy niyang inayos ang bata. Hindi siya mandidiri. Mahal niya si Ethan. Nang gabing iyon, hindi umalis si Adriana sa tabi ni Ethan. Nagpabalik-balik si Sir Rodrigo, nag-aalala rin sa kanyang anak. Nakita niya si Adriana na kinukumutan si Ethan. Dinadampi ang malamig na bimpo sa noo at kinakausap ang bata sa malumanay na boses. Kahit inaantok, hindi siya natulog. Sa isang sandali, naglakas loob si Sir Rodrigo na lumapit. Nakita niya si Adriana na nakatulog na, nakasandal sa upuan sa tabi ng kama ni Ethan. Ang kanyang muka ay payapa, kahit na may bakas ng pagod. Dahan-dahang lumapit si Sir Rodrigo, kinuha ang kumot at ipinangkumot kay Adriana. Ayaw niyang lamigin siya. Habang nakatitig kay Adriana, naramdaman ni Sir Rodrigo ang isang kakaibang init na bumalot sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang paghanga. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ang pagmamahal na nakita niya kay Adriana, ang kanyang walang pag-iimbot na pag-aalaga. Ito ang mga katangian na hinahanap niya sa isang babae. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at halos mahawakan na niya ang buhok ni Adriana. Ngunit nag-atubili siya. Hindi pa ito ang oras. Hindi pa siya sigurado. Anong nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili habang tinitigan si Adriana. Ang kanyang puso ay nagsisimulang sumigaw ng isang pangalan. Isang pangalan na dati hindi niya pinapansin. Sa isang mamahaling bar sa gitna ng Makati, sa gitna ng malakas na tugtog at nagsasayawang mga tao, nakaupo si Isabela. Ngunit malayo ang kanyang isip sa kasiyahan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ang bawat inumin ay hindi makatanggol sa init ng puot na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na pinahiya niya ako. Sigaw ni Isabela sa kanyang kausap, si Leo, ang kanyang kasintahan na mas mayaman pa nga kay Rodrigo. Ang lalaking yan at ang kasambahay niya. Babalikan ko sila. Kalma lang, babe, sabi ni Leo, habang hinahaplos ang braso ni Isabela. Mas maganda kung planado. Huwag kang padalos-dalos. Ngunit hindi makalma si Isabela. Ang imahe ni Rodrigo na naglalabas ng mga video, ang mukha ni Adriana na tila isang martir, at ang pagtataboy sa kanya mula sa mansyon. Lahat ng iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanyang pride ay durog. Ang kanyang ambisyon ay nabigo. At para sa kanya, mayroon lamang isang paraan para makabawi. Paghihiganti. Plano? Ano pang plano? Hindi ba nakuha niya na ang lahat? Ang pera ni Rodrigo? Ang pamilya niya? At ngayon, pati ang kasambahay na yan, nagpaparamdam na rin. Bulong ni Isabela, ang kanyang mga kuko ay kumakapit sa baso. Alam ko na, sabi ni Leo, habang umiinom ng kanyang alak. Kung hindi mo makuha si Rodrigo sa legal na paraan, di sisiraan mo ang reputasyon niya. Pati na rin ang kasambahay na yan. Kailangan natin silang pabagsakin sa mata ng publiko. Nag-isip si Isabela. May punto si Leo. Ang kanyang kagandahan at impluensya sa social media ay isang armas. Kailangan ko ng impormasyon, Leo. Mga detalye tungkol sa kasambahay na yan. Saan siya galing? Mayroon ba siyang nakaraan na pwede nating gamitin? Sabi ni Isabela. Ang ngiti ay nanumbalik sa kanyang labi. Ngunit ito ay isang nangiti ng demonyo. At si Rodrigo, sigurado akong mayroon din siyang tinatago. Kinabukasan, nagsimulang umikot si Isabela. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan sa showbiz, mga kaibigan sa fashion industry, at kahit na ang ilang reporter sa tabloid na nakakausap niya dati. Kumalat ang balita, ngunit iba ang direksyon. May narinig ka ba tungkol kay Rodrigo Velasquez? Tanong ni Isabela sa isang kaibigan sa telepono. Napakaswerte naman ng kasambahay niya. Nakakuha ng mayamang amo na may 2 anak. Tik-tik-tisk. Siguro naman,
Hindi siya katulad ng ibang kasambahay na naghahanap lang ng pera. Ang bawat salita ni Isabela ay isang binhi ng pagdududa, isang punla ng tsismis. Hindi lang yon. May tinawagan siyang isang tao, isang private investigator na kilala niya. Kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Adriana, ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan. Lahat. Pati na rin ang tungkol sa mga negosyo ni Rodrigo. Mayroon ba siyang kahinaan? Utos ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Kailangan ko rin ng mga litrato, lalo na kung kasama niya si Rodrigo. Mga litrato na madaling bigyan ng mali siya. Nagsimulang kumilos ang plano ni Isabela. Isang araw, habang si Adriana ay naglalakad sa palengke kasama ang driver para bumili ng groceries, napansin niya ang isang lalaki na may kamera na lihim na kumukuha ng litrato. Hindi niya pinansin. Akala niya, ordinaryong tao lang. Ngunit ang mga litrato na yon ay napunta sa kamay ni Isabela. Binigyan niya ang mga reporter ng tabloid ng mga larawan ni Adriana na mukhang abala. Kasama si Rodrigo sa isang frame at ang caption ay puno ng paninira. Isang simpleng kasambahay, posibleng maging kapalit ng namayapang Ginang Velasquez? May niluluto kaya? Ang nakasulat sa isang draft ng artikulo. Tiningnan ni Isabela ang draft ng artikulo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ito pa lang ang simula, Rodrigo. At ikaw, Adriana, malalaman mo kung sino ang kalaban mo. Bulong ni Isabela habang itinataas ang baso at nag-toast sa kanyang sarili. Cheers sa pagbagsak ninyo. Ang mga araw matapos ang pag-alis ni Ma'am Isabela ay tila isang panaginip para kay Adriana. Mas payapa ang mansyon, mas masaya ang mga bata. Ang bawat sulyap ni si Rodrigo sa kanya ay may dalang kakaibang init na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit ang kapayapaan na yon ay hindi nagtagal. Unti-unti, bumalik ang dilim. Mas nakakatakot kaysa dati. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Isang hapon, habang inilalabas niya ang basura, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng mansyon. May isang lalaki sa loob na may hawak na kamera. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na itinago ng lalaki ang kamera. Nagkunwari si Adriana na walang nakita, ngunit kinabahan siya. Baka nagkataon lang, bulong niya sa sarili. Ngunit kinabukasan, habang namamalengke siya kasama si Manong driver, may lumapit sa kanya na babae. Hoy, ikaw ba yung kasambahay na lumalandi sa amo mo? Sigaw ng babae, malakas at sapat para marinig ng mga tao sa palengke. Nanlaki ang mga mata ni Adriana. Ano po ang sinasabi ninyo? Narinig ko. Sabi-sabi sa buong lugar na ikaw daw ang dahilan kung bakit umalis si Ma'am Isabela. Ikaw daw ang mang-aagaw. Dagdag pa ng babae at nagtawanan ng mga nakarinig. Nanginginig si Adriana. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga balitang iyon. Namumula ang kanyang mukha sa hiya. Agad siyang bumalik sa sasakyan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pagdating sa mansyon, may nag-abot sa kanya ng isang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya, bumagsak ang kanyang puso. Mga larawan niya ang laman ng sobre. Mga kuha niya sa palengke, sa hardin, kasama ang mga bata. At sa bawat litrato, may nakasulat na salitang mga agaw, gold digger, kasambahay na lumalandi. Naluluha si Adriana. Bakit nangyayari ito sa kanya? Sino ang gumagawa nito? Kinabukasan, mas lumala ang lahat. May dumating na newspaper. Ang headline ay malaki. Nakakagulat. Kasambahay, umaasa sa yaman ng amo, modela, pinaalis dahil sa mahal ng mga bata. At sa ilalim ng headline, ang larawan niya. Ang mga salita ay masakit, mapanira, at puno ng kasinungalingan. Umupo si Adriana sa kanyang kwarto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang artikulo. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Hindi totoo to, bulong niya habang umiiyak. Alam niyang si Ma'am Isabela ang nasa likod nito.
Ngunit ano ang magagawa niya? Siya ay isang simpleng kasambahay lamang. Wala siyang laban sa isang mayaman at maimpluwensyang tao tulad ni Isabela. Dumating si Sir Rodrigo sa bahay. Ang kanyang mukha ay seryoso. May hawak din siyang kopya ng dyaryo. "Adriana, nakita mo ba ito?" Tanong ni si Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Adriana. Yumuko lang siya, umiiyak. Nahihiya siya kay Sir Rodrigo. Pakiramdam niya, siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. "Adriana, bakit ka nagtatago? Hindi mo kasalanan to," sabi ni Sir Rodrigo habang lumalapit. Ngunit umiling si Adriana. "Sir Rodrigo, ako po ang dahilan ng lahat ng to. Kung hindi po ako dumating dito, hindi po mangyayari to." "Anong sinasabi mo?" tanong ni Sir Rodrigo habang lumuhod sa tapat niya. "Kailangan ko na pong umalis, Sir Rodrigo," sabi ni Adriana sa gitna ng kanyang mga luha. "Ayokong madamay kayo at ang mga bata. Ayokong masira ang pangalan ninyo dahil sa akin. Hindi po ako karapat-dapat. Wala po akong laban." "Ano ka ba, Adriana? Hindi! Hindi ka aalis!" sigaw ni Sir Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Hayaan mo na ako, Sir Rodrigo," sabi ni Adriana habang tinutulak siya palayo. Ang kanyang puso ay sugatan, puno ng takot. Pakiramdam niya, wala na siyang pag-asa, nawala na ang lahat. "Umalis na lang ako." Nangginig ang kanyang mga kamay habang inililigpit ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga damit, ang kanyang mga alaala, ang mga drawing ng mga bata, ang mga litrato nila. Lahat ay sumasakit. Paano niya iiwan ang mga batang ito na itinuring na niyang mga kapatid? Paano niya iiwan ang bahay na naging tahanan niya? Paano niya iiwan ang lalaking unti-unting pumupuno sa kanyang puso? Ngunit kailangan niyang gawin ito. Para sa kanila. Para sa kapayapaan nila. Ito ang tanging paraan. Nang makalabas si Adriana sa kanyang kwarto, dala ang kanyang maliit na bag. Nakita niya si Sir Rodrigo na nakatayo sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang mukha ng isang mayaman na amo, kundi ang mukha ng isang lalaking nasasaktan, natatakot na mawalan. "Adriana," bulong ni Sir Rodrigo habang inabot ang kanyang kamay. Ngunit hindi na lumingon si Adriana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Paalam po, Sir Rodrigo." Ang pagtalikod ni Adriana ay parang isang matalim na saksak sa puso ni Rodrigo. Ang kanyang "Paalam po, Sir Rodrigo" ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng pighati at pagkabigo. Hindi niya kayang hayaan si Adriana na umalis. Hindi niya kayang bitawan ang babaeng nagbigay ng liwanag sa kanyang pamilya. "Adriana, sandali!" sigaw ni Rodrigo, ngunit nagpatuloy lang si Adriana sa paglakad patungo sa pinto. Mabilis na tumakbo si Rodrigo. Hinabol niya si Adriana at bago pa ito makalabas, hinawakan niya ang braso nito. "Hindi ka aalis, Adriana," mahigpit na sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nagpupumigla si Adriana. "Bitawan niyo po ako, Sir Rodrigo. Ayoko nang madamay pa kayo." "Hinding-hindi! Hindi ka madadamay!" "Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito," sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Galit kay Isabela. Galit sa sarili dahil sa kanyang pagiging bulag. Hinawakan ni Rodrigo ang mga pisngi ni Adriana. Pinilit itong tumingin sa kanya. "Adriana, nakinig ako sa sinabi mo noon. Sa mga mata mo, nakita ko ang pagmamahal. Totoo kang nagmamahal. At sa tingin ko ako rin. Ako rin ay mahal kita." Nanlaki ang mga mata ni Adriana. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. "Hindi ko alam kung paano nangyari, Adriana. Pero ikaw ang nagbukas ng mga mata ko. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya, ng pagmamahal. Hindi ako papayag na saktan ka pa ng kahit sino. Lalo na ng babaeng yun," sabi ni Rodrigo. Ang boses ay puno ng emosyon.
Hindi ako papayag na lumayo ka sa akin at sa mga anak ko. Niyakap ni Rodrigo si Adriana. Mahigpit. Mahal kita, Adriana. Hindi ako magpapabulag ulit. Hindi ako magpapatalo sa mga tsismis at paninira. Umiyak si Adriana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaluwagan at pag-asa. Mahigpit din niyang niyakap si Rodrigo. Sir Rodrigo, pulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Rodrigo? Pagtatama ni Rodrigo, tawagin mo akong Rodrigo. Sa sandaling iyon, alam ni Rodrigo ang kanyang gagawin. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito. Kailangan niyang protektahan si Adriana, Ana, ang kanyang mga anak, at ang kanilang lumalaking pamilya. Kinabukasan, lumikha ng malaking ingay sa mundo ng negosyo at showbiz ang isang press conference na bigla ang ipinatawag ni Don Rodrigo Velasquez. Maraming reporter ang nagtipon, nagtataka kung ano ang mahalagang sasabihin ng bilyonaryo. Nang lumabas si Rodrigo sa entablado, kasama ang kanyang abogado, ang mga flash ng kamera ay nagmistulang araw. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Magandang araw po sa lahat. Simula ni Rodrigo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Narito po ako ngayon para linawin ang lahat ng issue at paninira na kumakalat tungkol sa akin at sa aking pamilya, lalo na kay Adriana. Biglang nagbulungan ang mga reporter. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong maloko ako ng isang babaeng walang ibang hangad, kundi ang aking pera at ang aking pangalan, sabi ni Rodrigo habang inilalabas ang kanyang tablet. Mayroon akong ebidensya na magpapatunay na si Isabela, ang dating kasintahan ko, ang nasa likod ng lahat ng paninira at pagpapahirap sa aking mga anak. Ipinakita ni Rodrigo ang mga video clips mula sa CCTV, ang mga recordings ng tawag ni Isabela sa honey niya, at ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw ng pera sa kumpanya. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ay nang ipakita niya ang mga mensahe mula sa private investigator ni Isabela na nagpaplanong sirain si Adriana, at ang lahat ng paninira na kumalat tungkol kay Adriana, ang kasambahay ko, ay pawang kasinungalingan. Si Adriana ay isang mabait, mapagmahal at tapat na tao. Siya ang nag-aalaga sa aking mga anak ng buong puso, sabi ni Rodrigo. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng entablado. Pumasok si Adriana, nakasuot ng simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng takot, ngunit meron ding determinasyon. Kinakabahan siya, ngunit alam niyang kailangan niyang tumayo sa tabi ni Rodrigo. Napatayo ang lahat ng reporter, nagkumpulan ang mga flash. Hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Adriana. Mahigpit. Tiningnan niya ang mga reporter at pagkatapos ay tiningnan si Adriana. Si Adriana, siya ang tunay na ilaw ng tahanan ko. Siya ang babaeng mahal ko. Malakas na deklarasyon ni Rodrigo na ikinagulat ng lahat at balak ko siyang pakasalan. Nagsimulang magsalita ang mga reporter, nagtatanong. Ngunit hindi na sila pinansin ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Adriana. Nagsimulang umiyak si Adriana, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Sa isang lugar, sa isang maliit na apartment, nakita ni Isabela ang live coverage ng press conference sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi totoo yan, sigaw ni Isabela habang binato ang cellphone sa pader. Ang kanyang plano ay nabigo. Ang kanyang paghihiganti ay bumalik sa kanya. Sa labas ng kanyang apartment, narinig niya ang mga sirena ng pulis. May kumatok sa kanyang pinto. Isabela, pulis to. May warrant of arrest kami para sa'yo. Ang deklarasyon ni Rodrigo sa press conference ay umalingaw-ngaw sa buong Pilipinas. Nagulantang ang mundo ng showbiz at negosyo. Ang isang mayamang bilyonaryo na may dating kasintahang modela, ngayon ay ikakasal sa kanyang kasambahay. Ito ay naging usap-usapan, kontrobersyal,
at puno ng sari-saring reaksyon. Para kay Adriana, ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip na unti-unting nagiging katotohanan. May mga sumusuporta, ngunit mas marami ang nanghuhusga. Hindi ka namin kilala. Bakit ikaw? Bakit hindi isang tulad ni Sir Rodrigo? Isang komento ang nabasa niya sa social media. Gold digger, porket mayaman. Lalandiin na agad. Isa pa. Naging malungkot si Adriana sa mga negatibong komento. Sa kabila ng pagmamahal ni Rodrigo, ang mga salitang ito ay tumutusok pa rin sa kanyang puso. Huwag mong intindihin yan, mahal ko, sabi ni Rodrigo habang hinahaplos ang kanyang kamay. Palagi siyang nasa tabi ni Adriana. Ipinagtatanggol siya. Ang importante, alam natin ang totoo at alam ng mga anak natin. At iyon ang pinakamahalaga. Ang mga bata, sina Ella at Ethan, matapos ang lahat, sila ang pinakamalaking pagpapala. Mama Adriana, laro po tayo. Sigaw ni Ella isang hapon habang hawak ang isang bola. Napalingon si Adriana. Mama? Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang mama ni Ella. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata. Napatingin siya kay Rodrigo na ngumiti ng buong puso. Oo, Mama Adriana, laro po tayo. Dagdag ni Ethan habang lumalapit at yumakap sa kanya. Niyakap ni Adriana ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ito ang tunay na yaman. Hindi ang mansyon, hindi ang pera, kundi ang pagmamahal na kanyang nararamdaman mula sa pamilya na ito. Ang pagmamahal ni Adriana sa mga bata ay unti-unting nagpatahimik sa mga kritiko. Nang makita ng publiko ang mga larawan niya, kasama ang mga bata, ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang pagiging ina, maraming tao ang nagsimulang magbago ng isip. Naging inspirasyon siya sa marami. Hindi pala sa ganda o yaman na susukat ang pagmamahal, sabi ng isang TV personality sa isang morning show. Kung saan masaya ang mga bata, dun tayo. Matapos ang ilang buwan, sa isang simpleng seremonya sa mansyon, ikinasal si Rodrigo at Adriana. Walang malaking pagtitipon, walang media. Tanging ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan lamang. Suot ni Adriana ang isang simpleng puting bestida at si Rodrigo naman ay nakabarong. Si Ella ang flower girl at si Ethan ang ring bearer. Ang kanilang mga ngiti ay kasing liwanag ng araw. Mahal kita, Adriana, bulong ni Rodrigo habang isinusuksok ang singsing sa kanyang daliri. Mahal din kita, Rodrigo, tugon ni Adriana habang umiiyak sa tuwa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipili batay sa kalagayan sa buhay, sa kagandahan o sa yaman. Ito ay pinipili batay sa puso, sa kabaitan at sa pagiging totoo. 1 taon na ang nakalipas. Nakaupo ang buong pamilya sa hardin habang pinapanood ang paglubog ng araw. Si Rodrigo, si Adriana, sina Ella at Ethan na ngayon ay mas malaki na. Masaya sila, nagtatawanan, nagkukulitan. Mama, pakis po, sabi ni Ella habang humahalik kay Adriana. Papa, ako rin, sabi ni Ethan habang yumayakap kay Rodrigo. Niyakap ni Adriana ang mga bata at pagkatapos ay sumandal sa balikat ni Rodrigo. Salamat, mahal ko, bulong ni Rodrigo habang hinahaplos ang buhok ni Adriana. Binigyan mo ako ng tunay na pamilya, ang tunay na yaman. Ngumiti si Adriana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ikaw din, Rodrigo. Ikaw ang aking yaman at ang pamilya natin. Ito ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong hardin, isang simbolo ng bagong simula, isang bagong buhay, at isang pag-ibig na walang katapusan.